Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon, kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. So we have here the Six of Pentacles and the Knight of Swords. Seven of Pentacles. The Nine of Wands. Nine of Pentacles. Temperance. Ten of Cups. Strength card. And the Hermit. So, tingnan muna natin anong message ng Archangel sa reading na to. So, para kasing may mga energies dito na naghihintay, waiting for their turn para sa kanilang timeline or naghihintay ng para sa inyo, para sa Okay, so we have here sensitivity by Archangel Haniel. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. Kasi you're waiting for this spiritual connection yung parang sa'yo talaga. Yung divine counterpart mo. So, you're waiting, ayan, single, mga singles energies natin dito, mga nasagap, waiting for this partner na gusto nyo makasama sa buhay, to have a family in the future. Pero ilan sa inyo, medyo parang hindi pa ready. Ayan, guarded and wounded pa. Parang defensive mode. Anytime pwedeng umatake or pwedeng, parang ayaw mo pang papasukin itong tao. Parang, oops, teka lang. Huwag ka munang pumasok, dyan ka lang. Kailangan pa natin ng interrogation. Hindi naman interrogation. Parang, gusto mo muna kasi alamin or kilalanin na mabuti itong taong to bago ka basta-basta magpapasok sa buhay mo kasi parang nadala ka na sa iyong past na maling tao yung mga pinapasok mo pero ngayon naninigurado ka na. Ayan, with this Nine of Wands energy, naninigurado ka na. Kasi ang tagal mo nag-isa, ang tagal mo nagmukmok, ang tagal mo tinago yung sarili mo sa mga tao kasi parang natatakot ka na muling maulit pa yung mga nangyari noon na nasaktan ka lang sa taong minahal mo. And ngayon, you want this connection na for the rest of your life. Parang ganon. So, tingnan natin. Signs and symbol card. So, may mga signs tayo dito ng Virgo, Sagittarius, and Leo. Maaaring ito yung mga signs na darating sa inyo. Ayan. So, tingnan natin. Lalo na sa mga singles, ayan, itong mga nasagap nating energy para sa mga single, waiting for love, looking for love, partnership, divine counterpart energy, your soulmate, or twin flame, or kung ano man tong taong ito na hinihintay mo. Uy, camera. We also have here, wow, traffic lights and the letter, open book. So, airplane and mountain. So, sa mga nawawalan na ng pag-asa, feeling nyo parang wala na. Ayan, open book pa, wag kayong mag-alala. Still, hindi pa naman sarado ang libro, no? Ayan, hintay-hintay lang. So, maaari kasing itong taon to busy pa But sa mountain card, focus sa goal, sa summit, marami siyang gustong ma-reach sa buhay niya. Kumbaga, itong energy na ito is, parang late bloomer ka. Ayan. So, medyo nalilate itong para sa'yo kasi ang dami niyang priorities in life. Gusto niya muna matapos or makaipon ng pera for the future, yung mga ganyan. So, alam na alam niya kung ano yung gusto niya sa buhay, priorities, mga ganyan. Maaring manggaling din itong taon to from a long distance. Ayan, so itong taong hinihintay mo. Maaaring magaling from a long distance or magkaroon ka ng long distance situation, long distance relationship. And, parang may pagka-old style energy itong energy nitong taong ito. Na mas pa rin niya yung mga love letters, ganyan, very parang hopeless romantic energy itong taong ito. May pagka old style, old soul energy, ganyan.
And mahilig siya sa mga vintage, ganyan, maaaring vintage camera or mga pictures, museum, paintings, ayan. Tingnan natin. Mga messages natin from the Hidden Truth Oracle cards. Pero itong taon may mga ano din siya. Ayan, lalo na dito sa sensitivity card natin dito, extra sensitive or maaaring intuitive or empath itong taong to. More on spiritual side. Tingnan natin. I want you. I knew exactly what I was doing. Oh, alam niya na talaga. Ito yung tipo ng tao na hindi siya confused sa buhay niya. Alam niya talaga kung ano yung gusto niya sa buhay, mga goals niya. Talagang kung ano yung gusto niya, kukunin niya. And once na nakita ka nitong taong to at nagustuhan ka niya, alam niya na ikaw na yun. Alam niya yung makikita. Alam niyo yung unang meet niyo pa lang, alam niyo na agad or malalaman niya na ikaw yun. Ikaw yung hinahanap niya. Ikaw yung hinahanap nitong taong to. Hindi na siya yung para ma-confuse pa, para malito pa, na ay baka hindi pa siya. So, manggo-ghost muna ako. Hahanap pa muna ako ng iba. So, hindi. Siya hindi yung tipo ng tao na hindi ganun, na exploring pa ng options. Kasi alam mo yun, once na nakita niya na yung taong yun, alam niya na this is the one, he or she is the one. Once na nakita niya yung taong yun, hindi na siya parang malito pa. Na ay baka hindi pa siya yun, nahanap pa ako ng iba. Ganun, hindi. Hindi siya ganun tipo ng tao. Na once na nag-clock yung mata nyo, magkasalubong kayo dyan, so mararamdaman niya na ito yun. Ito yung hinahanap ko. Wala na. Parang the search is over. Pag nakita niya yung tao, pag nakita ka nitong taong to. Okay, I don't react when people mention you. I hope that you can forgive me one day. You came closer than anyone. So, for some of you, parang medyo, nung mga panahon na nagkakilala kayo, medyo confusing. Ayan. Pero ngayon, this time, sigurado na tong taong to. Maaring unang meet nyo, medyo parang hindi rin maganda yung nangyari or may confusing energy kasi parang intense. Parang yung bagay, yung mga tinginan nyo kasi parang, alam mo, parang may mga lumalabas-labas na kuryente. Nagkukuryentehan kayo dyan. So, parang na-intense, very intense yung first meeting nyo. Kaya parang, uy, teka lang, ano to? Hindi ko ina-expect tong energy na to. So, parang na-overwhelm siya. So, parang ang gagawin niya is medyo iiwas siya sa'yo. Pero hindi naman niya magtatagal. Yung pag-iwas nitong taon to sa'yo, hindi yan magtatagal. Kasi, alam niya, malalaman niya agad na ikaw yung hinahanap niya. So, gagawin niya ng paraan para sa susunod, mag-meet kayo or magtagpo kayong dalawa nitong taong to. Alam niya na yung gagawin niya. Okay? So, it's time for me to heal now. So, maaaring parehas kayo is in this healing process, healing journey kapag nagkakilala kayo, nagtagpo kayo nitong taong to. I wish I had treated you better. So, maaaring yun nga, yung first meeting nyo nitong taong to is medyo sabotage or hindi maganda. May mga conflicts na nangyari. Mga ganun. And I'm starting to understand our connection. So, ayan. Bottom card, I couldn't let you get close to me. So, parang contradicting, di ba? So, kasi sa una, hindi kanya kayang papasukin kasi nga intense. Intense masyado yung connection na to. Na parang napapasok siya. Na hindi niya kayang hawakan, hindi niya kayang i-handle yung sitwasyon sa unang meet kasi masyadong intense nga. May bibitaw. And then, sa lahat kasi ikaw talaga yung makakapasok talaga. Kahit na iwasan ka nitong taong to, hindi ka niya maiiwasan totally kasi ikaw lang ang makakapasok sa buhay niya ng ganun kalapit. Kasi parang ang alof tong taong to. Hindi siya basta-basta nagpapapasok ng mga tao sa buhay niya. Pero ikaw, iba ka sa lahat. Kasi kahit na ipagtabuyan ka niya, kahit na iwasan ka nitong taon to, makakapasok ka pa rin sa comfort zone niya or sa shield, kumbaga. Parang siya may shield na to protect themselves. Ayan. And hindi niya akalain na ikaw yung makakagawa nun, makakasira ng barrier, nung wall. Ayun, yung wall na binild nitong taong to. No? And tingnan natin. Kasi may something special sa'yo na hindi niya matatanggihan. So, tingnan natin. Napakaganda ng energy nitong reading na to.
May ano lang kayo, marami kayong differences din, maaaring culture, ayan, background. Kasi it's about the right time na eh. Parehas kasi kayo na para kasing parehas kayong old souls. Or this is your last lifetime in this earth. Ito na yung huling lifetime niyo together. Kaya it's about time na mag-meet kayong dalawa. Parang ganun. Can I call you? It's a disaster. Oo, marami talagang hindi magandang nangyari na sa mga lifetimes na pinagdaanan ninyo. Itong taong ito. Kaya ito yung talaga yung right time for you with the traffic lights, right time, divine timing. I'm honest to you. I want to surprise you. So, itong meeting na ito, surprise eh. Yung time na hindi mo ina-expect na magkikita kayo, mag-meet kayo. Being defensive, ayan o, defensive. Giving up. The struggle is real and here my wish come true. Bottom card, I'm isolating myself to reflect. So, ito, matagal kasi kayo nag-isolate nitong taong to. Umiwas sa mga tao sa paligid nyo. Ayan. Kasi ang gusto nyo kasi talaga is makita itong divine counterpart nyo kung sino ba to. Yun talagang para sa inyo. Kasi you're not fooling around eh. Ayaw nyo na maglaro. Ayaw nyo na ng uh, temporary people. Gusto nyo na yung mga talagang pang lifetime na. Ayan. So, you're looking for the one. So, tingnan natin sa mga initials. Kasi hindi na kayo yung tipo ng tao na mag-explore pa ng mga options, hindi pa tapos mag-explore. Kasi alam nyo na yung hinahanap ninyo. So, once na matagpuan nyo na itong taon to, maaaring nag-meet na rin kayo dati pero you ignored each other. Ganyan. Tapos nag-meet ulit kayo. And hindi nyo na maiiwasan ng isa't isa this time. We have here letter P, Z, M, K, V, G, I, Q, Y, and F. Bottom. Ayan. So, kung nag-iwasan kayo nitong taon to dati, ngayon hindi nyo na yun magagawa. Hindi nyo na yun pwedeng gawin. Naiwasan pa ang isa't isa ngayon. So, tingnan natin sa blue card. We have here karmic relationship. So, maaaring noong mga panahon na nag-iwasan kayong dalawa, napunta kayo sa karmic relationship na nagturo sa inyo ng mga lessons in life na kung saan na-realize ninyo na yung mga pagkakamaling nagawa ninyo in the past, yung mga kailangan nyo matutunan, and then, tsaka ninyo na-realize after this isolation na yung hinahanap nyo, yung kung ano ba talaga yung gusto ninyo. Kasi kaya ang daming mga namamali ng kasi hindi pa nila talaga alam kung ano yung gusto nila. Once na may matagpuan silang person, parang may something na kulang pa rin sa taong yun na hinahanap pa nila. Kaya bibitaw sila, aalis sila, maghahanap pa sila ng iba. Mag-explore pa sila ng other options. Pero once na nakita mo na, yung talagang hinahanap mo, once na tinamaan ka na dun sa taong yun, ay, ito yung hinahanap ko. Ito na talaga yun. Pero yung mga panahong yun, ay, hindi pa right time para sa inyong dalawa. Wala kang magagawa kundi maghiwalay. Pero once na dumating ang right time, kung kayo talaga, magtatagpo ulit kayo ng taong to. Na, syempre, nasa sa inyo na kung iiwas ka ba ulit or tatanggapin nyo na itong destiny ninyong dalawa. So, tingnan natin sa blue card. Paano na? Kadalawa pa lang tayo. Ayan hindi nyo may iwasan to eh. Kung kayo nakatadhana sa isa't isa, hindi nyo may iwasan. And, twin flame na naman tayo. Ang daming twin flames energy ngayon. Halos lahat ng reading natin parang twin flame energy. So, tingnan natin sa general signs and messages. We have here number 9, friendly, 1, other country. So, may mga manggagaling nga ng malayong lugar, other country. Pero, pwede rin naman dito lang sa Philippines. Long distance, ayan, hilarious. Number 4, responsible, very loyal, vulnerable. Mga plastic persons pa, be careful. Athletic, Luzon,
Chaser, Soon, Wands is fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Popular, Killer Smile. Province, number 5, May. September. Sword is air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Summer, Mountain card again. And last card natin, very lucky. So, parehas kayong swerte sa isa't isa. Once na matagpuan nyo ng isa't isa, para kayong lucky charm ng isa't isa. Kayo yung magiging lucky charm. Alam mo yung pag nagtagpo na kayo ulit nitong taon to, parang lahat ng bagay is magiging okay na. Yung hindi ka na makaka-experience pa ng struggle. Kasi nung nagkahiwalay kayo, puro struggle. Nagtagpo na kayo nitong taon to eh. Ibig sabihin, nakita na kayo dati or nagkakilala na kayo. Pero dahil nga nung panahon yun, hindi pa right time for the both of you. Ang daming hindi maganda nangyari. Ang daming tower moment na nangyari. Kaya, ang tendency, maghihiwalay talaga kayong dalawa kasi hindi pa nga tamang panahon. Pero ngayon, with the prophecy, nakatadhana itong mangyari, maging lucky charm nyo ang isa't isa. Okay? So, yun ang ating reading. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.